balik tayo sa ganitong brand. Okay, tinakpan natin yung mga brand name ngayon. Hindi inuulit ko, ilang beses ko na sinabi to sa mga at sa YouTube ko, marami nang umangal doon na bakit yung iba daw hindi ko natatakpan. Yung mga hindi ko natakpan na brand ay mga previous video pa natin yun na hindi natin na-upload, na ngayon lang i-upload. Yung iba doon, nung December ko pa na video yun, kaya pasensya na. Ngayon na mga tinatakpan natin, mga latest na video ito. Okay, ito bahala na kayo, alam nyo naman to kung anong brand to eh. Basta power amplifier. Ito, shoutout sa may-ari nito na taga Baisa. Ito rin yung may-ari ng ginawa natin na equalizer na nangunguryente. Ito rin yung may-ari. Sabi niya baka daw nasira ito dahil sa equalizer ganyan na nangunguryente. Pero sabi ko tingnan natin. Ang issue nito dahil kaya dinala rito sa atin, yung channel 1 daw hindi na tumutunog, hindi, pangit yung tunog. Tumutunog pero pangit ang tunog, parang mahina and then garalgal siya. Although yung channel 2 is okay or working. Kaya ito, tinanggal ko na agad yung takip para mas mabilis yung video natin. Bago pa daw ito, mga nung December lang daw niya nabili ito, tapos ganun nga nangyari. And then isa lang talaga tinitingnan niya factor, baka yung equalizer nga na nangunguryente na yun, kaya nadamay ito. Pero malaman natin mamaya to. Okay, ayan laki na transformer niya. 2, 4, 6, 8, 10, 12 dosing capacitor. Yung 12 na to, yung 6 para dito sa isang channel, tapos yung 6 papunta dito sa isang channel. Kasi nakaseparate yung supply nito eh. Isa lang yung transformer, isa lang yung core, pero yung winding magkahiwalay. Iba yung winding dito, iba rin yung winding papunta dito. Okay, tapos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 lang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8. Bali 7 lang nga 3, 7 7 lang yung output niya kasi yung isa drive to eh. Yan, AGW0302 yung 0281. Okay, may nakakabit na speaker ito, parinig ko sa inyo or teka lang binunot ko pala yung input niya kasi nagsukat ako ng bias eh. Tinisting ko na ito eh. May audio siya, yung channel 2 may audio. Teka lang, kabit tayo ng audio source natin. Okay, ito may audio source na ito. Tapos naka stereo mode yan. Tinignan ko na yung switch ay naka stereo mode eh. Tapos ito full volume natin to. Okay, naka-plug in yan doon sa may bulb. Naka-normal mode naman siya dito eh. Naka-normal naman, wala naman siyang indikasyon na may protect or naka-clip. Wala naman. Naka-ano siya, naka-active mode. Channel 1 ito. Halos wala nga yung channel 2 meron grabe lakas ng channel 2 nya. Halos sirain niya yung speaker ko. Ito yung channel 1, wala talaga siya Okay, palitin natin yung input para baka mamaya input lang may problema yung XLR natin. Okay, ika lang ayaw mag shoot ayaw na tayo mag shoot eh. Ayan, pinagpalit ko na channel 1, wala talaga siya meron siyang tunog kaso ang pangit ng tunog niya. May indicator nga kaso pangit, basag, hindi katulad dito ito naman napakalakas. Okay, good yung channel 2. Yung channel 1 na may problema. And then nagsukat ako ng bias. Okay naman, parang may bias naman. Baka maaari siguro sa audio sa may input buffer niya or paano kaya to? Sige, troubleshoot na natin. Baka nasa input buffer siguro ang problema. Okay, hanapin natin sa larin nito. First move na gagawin natin dito ay ito. Para malaman natin kung nasa input buffer ang problema or dito sa may amplifier or dito sa may control. Pero yung control tingin ko hindi walang problema to kasi bago pa ito eh. Dito na lang tayo siguro sa amplifier or dito sa may input buffer. Ngayon, binunot ko muna ito. Binunot ko yung supply. Yan, dalawang channel na. And then yung iiwan na lang natin is yung input buffer na lang. Ang pag-check niyan dito. Ito kasi input in ito papunta out ito papuntang in sa may amplifier ito. Yan.
ito yung signal niya papunta sa may amplifier. Same din dito. Okay? Ngayon, para malaman natin kung may signal siya o normal signal or hindi, gamit tayo ng audio tracer. Ito yung audio tracer ko. Ito lang, oh. Yan, ito lang yung audio tracer ko. Amplifier to na yung mga sa may kwan, sa may bar boombox yung dating. Yan yung ginawa kong audio tracer. Tapos ito yung pangtusok natin, oh. Yan, narinig nyo, di ba? May tumutunog, oh. Tapos, kailangan yung ground dyan, ikukunik nyo dito sa may ground din. Ito, oh. Kahit saan dyan, basta ground. Kasi naka-common ground naman yan. Kailangan may ground mo siya para magkaroon siya ng audio in case na may audio na lumalabas, di ba? Ngayon, lagyan mo ng input yan doon. Lalagyan mo ng input to doon para may papasok na signal. Cellphone natin na isa. Teka lang, ikabit natin. Okay, nakakabit na yung phone jack sa may cellphone. On natin to. Tingnan natin, baka mamaya dumikit sa supply yung kwan, yung ground, mahirap na. Although tinanggal ko naman yung supply niyan eh. Tapos need mo, kailangan lagyan mo ng volume ito kasi kung dumaan pa rin siya dito eh. Okay, tutusok natin. Yung puti, ito yung signal. Ito yung signal, yung puti. Tapos yung itim is ground yan. Ito, channel 1 ito ah. Oh, meron eh, normal yung audio eh. Oh, lakasan natin volume para mas marinig natin. Okay, ulit. Meron, oh. Ito yung speaker, oh. Tingnan nyo yung speaker na ginagamit ko, oh. Ayan, ito, oh. Meron, di ba? Normal. Tapos ito yung channel 2. Oh, normal, oh. Normal, oh. Samantala kanina basag yung tunog tapos parang ang hina, di ba? Dito meron eh. Okay, but okay, normal eh. Normal yung audio, yung input buffer natin, normal ito. Ang baka naglo-lose lang yung switch nito, ano man. Kasi kanina nakakwanto eh. Parang dating niya is naka-low pass. Ngayon try natin balik ito. Baka dun sa mga switch lang. Minsan kasi nagluloko yung mga switch eh. Teka lang, ibalik ko muna. Mahirap yung isang kamay lang. Try ko nga kung kaya. Ay, kaya naman pala eh. One man game kasi tayo. And then inuulit ko guys, magpa-plug na lang din ako. Baka siguro by April, pagkatapos ng pasukan ng anak ko, sama ko yung anak ko rito. Tuturuan ko siya mag-repair. And then gagawa siguro kami ng isang channel, Facebook man o YouTube, na tuturuan ko siya kung paano mag-repair, tapos kukuha na ng video. Pakisuporta na lang kung sakaling matuloy yung plano, para habang bata pa siya natitraining na. And then siyempre para masanay kung sakaling matuto sa pagbablog, di ba? Makatulong sa kanya kung sakaling mag-aaral din siya. Okay, salamat. Binalik ko na yung supply kasi kanina hindi pala na ibalik. Binunot ko pala yung supply kanina kasi nga, di ba, nagto-troubleshoot tayo na pwede naman yan na para iwas sira, iwas ano tawag dito, disgrasya. Iangat mo muna yung pinaka main supply, yung audio lang yung papaganahin. Ay, binalik na natin to. Tapos naglagay tayo ng speaker. Okay, ginalaw natin, take note, ginalaw natin yung switch dun sa may, kasi kanina testing ko nakalupas siya eh. Ginalaw natin para magkaroon siya ng boses. Binalik natin sa may pass, hindi na siya nakalupas. Ngayon, tingnan nyo, naka-live ako dun, oh. Okay, ito cellphone natin, naka-plug pa rin yan doon. Channel 1. May audio na siya, oh. Doon lang pala sa may switch, pambira. Pati ako nawala rin sa, kasi hindi naman natin lubos sa kalain na nandun pa switch ang problema eh. Kasi nga, bago pa ito. Yan, oh. Isang channel, dalawang channel. Okay na, working na siya. Hindi tayo pinahirapan. Ngayon, ang gagawin natin dito, dahil may audio na siya, kasi nagtaka ako, sabi ko bakit normal naman yung bias eh. Ang gagawin natin is ito, lalagyan natin ng contact cleaner yan. Kahit yung langis, pwede yan. Langis or contact cleaner, pwede yan.
para maibsan lang yung dumi. Siguro hindi ko lang bakit sabi ni sir kasi nung December lang nabili ito, bakit nagka-problema agad yung switch doon? Siguro stock, dahil matagal siguro na stock to, hindi nabili. Ngayon nung nabili, hindi ko alam kung ano paliwanag. Sige lang, ikuha na lang natin yung contact cleaner doon sa may likod. Tagay na ako ng ito, langis contact cleaner. Langis yan, tsaka may halong contact cleaner. Nilagyan natin doon sa may switch, tapos pinagalaw-galaw na natin lahat na yung hindi ko na maipakita kasi hirap pihitin yung stereo, bridge, mono, stereo, parallel, and then bridge na switch. Tapos sa may sensitivity, grounding, and then low pass, high pass. Yun, nilagyan natin ng contact cleaner, and then ginalaw-galaw na natin para smooth and then swabe siya ulit. Ngayon, ito na magiging kalabasan niya. Okay na, oh. Lakas nito. Yan, dalawang channel yan, ha. Okay na, working na ito. Hanggang dito na lang. Ano pa bang may bibigay ko sa inyo na idea yun lang mababa sa tawas Ang importante kasi talaga, minsan may ito kayo, mayroon kayong ano tawag nito, yung audio tracer, para once na mayroon kayong ito troubleshoot na audio, nawawala-wala yung audio or walang audio, may pangsundot kayo. Merong pangsundot kayo. Yan ang pinaka-importante dyan. Tulad yan kanina, di ba? Pinalas natin yan, tapos sinundot natin, nalaman natin na naging goods na kung ginalaw natin yung switch. Okay, sir from taga Baisa ito Sir from Baisa, bali okay na or working na tong amplifier mo. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin. Then promotion, bago tayo magtapos, siyempre Solid G Electronics Repair Shop, number 61 Don Julio Gregorio Street, sa Oyo Road, sa Oyo, Quezon City. Social media pages natin, so hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng video natin sa my Facebook, YouTube channel. So hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace natin lahat.